ETS. At maraming salamat po sa inyong pagdalo mga nandito ngayon sa ating muling pag-aaral na po. Hindi po tayo nagsasawa sa pag-aaral. Everyday nga, sabi nga, meron tayong bagong natututunan na po sa bawat isa. So mag-proceed na tayo. Nandito tayo ngayon sa panahon ng pandemic. Ano ba ang ating mga pinaghahandaan? Ano ba ang ating pinagkakabalahan? Ano ba ang ating pinoproblema? Ano ba ang ating mga pinaplano? Ano po? Before that, kailangan natin alamin ang ating background ngayon pagdating sa mga finances. Ano po? Nandito tayo para pag-aralan kung paano natin i-control ang ating mga finances. Ano po? Tingnan natin itong pag-aaral na ginawa ng World Vision. Ano po? Sa survey nila, lumalabas na 24% ang humihiram ngayon sa panahon ng pandemic ng kanilang kabuhay sa mga kakilala nila, mga kaibigan, mga kamag-anak. Ano po? At 24% ang pinagkakasya sa kung ano man ang meron sila ngayon sa kanilang mga mesa, tuwangan ng pandemic. Yung iba walang trabaho, natanggal sa trabaho, walang pinagkakakitaan. At yung iba naman na 9% ay humihiram sa mga lending centers, mga company na nagpapahiram, maaaring SSS, mga Bombay o kaya sa pawn shop, ano po, nagsasanla sila tulad nitong 7% na ito, nagbebenta ng kanilang ari-arian na pinundar po. At makikita natin dito yung mga nagse-save ng 24% na nakapag-save, ano po, 24%. Ang kanilang ginagamit ay ang kanilang mga savings. Dito po makikita natin na hindi po totally kahirapan natin nararanasan ngayon kasi kung meron 24% na nakapag-save, dapat ay magagawa rin natin. Tingnan natin itong 76 na to, medyo hirap na hirap, ano po. Hindi lang siguro, medyo talagang hirap na hirap, ano po. Pero tularan natin kung ano ang ginawa ng 24% na yan, kung hindi pa tayo nagigising sa ating kamalayan kung paano natin i-handle ang ating mga finances. Ano ba ang kanilang ginawa? Makikita natin dito na kadalasan daw sa ating pag-save kasi ang pinag-uusapan natin about savings, ano po, sa ating mga finances. Dito ginagamit natin ang tinatawag nating wrong savings formula. At makikita natin dito na kapag meron daw tayong mga tinatanggap na income, ang kadalasan ay binabawas kaagad natin ang ating mga expenses. Ang ating mga expenses na nalilagyan ko ng pointers, yan. So ang nangyayari niyan, pagkadating tinatanong ay ang savings, ang ating nakikita ay katanungan na lamang, meron nga ba tayong savings? Ano po? Ang ating nakikita rito kapag ang ating natanggap natin ang ating income, ang ating binabayaran kaagad ay kung ano ang nakalista, nakadikit sa ating mga refrigerator na bayarin, ano, mga bills na nakaabang. Ano po? Kasama na dyan ang ating bayarin sa ating mga credit cards at ang iisipin pa natin na pupunta tayo sa mall na wala naman tayong gagawin, pag-charge ng mga loads ng ating mga cellphone ngayon na panahon naman ng pandemic na hindi naman gamitin, kundi ang ginagamit natin ngayon ay ang Wi-Fi. At itong gastusin nito na hindi natin na-avoid, minsan hindi natin naakala na ito pala akala natin maliit lang pero pa-jolly-jollibee, kung minsan nagkakaroon tayo ng happy-happy sa labas at napapagastos tayo na hindi natin alam. Kapag ganyan po ang nangyayari, kahit tayo hanap buhay ng hanap buhay, ang nangyayari ay nagkakandakuban na tayo, wala tayong naiipon. Yun po. At ano nga ba ang sinasabi nilang correct formula? Meron tayong ditong pinag-aaralan na income minus savings equals expenses. Ano po? Pero ang ating ipinopromote ngayon, itong prosperity formula na to, na kadalasan itong pinaka-mainam na formula, makikita natin dito na pag ang income ay ating na-receive, kailangan tayo magtipid o kaya magtabi ng 10%, no, at saka 20%. Ano po yung 10% na yan? Kung makikita natin dito, ang sinatawag nating love offering o tithes. Kung tayo naniniwala ang ating tinanggap na biyaya, itong 100% na ito, itinuturo lang sa atin dito kung paano rin magbigay ng biyaya sa mga taong nangangailangan. Kasi ang pinakamaganda daw na pagbibigay ay yung naranasan mo, ang pakiramdam ng nangangailangan. So magbalik tayo ng kahit 10% na po. Then the 20%, ito po yung tinatawag natin na bayad natin sa ating sarili, save para sa ating kinabukasan. Hindi ibig sabihin na pag meron na tayong 20% ay pwede na nating bilhin ang gusto nating bilhin. Hindi po. Mamaya pag-aaralan natin kung saan natin gagamitin ang mga 20% na yan. Ang pinakamahalaga nito ay meron na tayong 70% na siguradong-sigurado doon lang iikot ang ating mga expenses. Kasi dito natututunan natin kung paano i-control kanina itong mga bagay na ito
kung babalikan mo yan, di ba, sinasabi lagi natin na magtipid na magtipid. Ano po, magagawa natin sa ating mga electricity consumption, sa telephone bills at saka water consumption, makokontrol natin lahat yan. Pati yung paglulod, saka yung hindi paggamit ng credit card at pag-avoid ng pamamasyal at pag-celebrate na hindi naman kailangan. Kapag na-control natin yan, maaaring itong 70% ay kasang-kasya po. So ang ibig lang sabihin nito, kontrolin natin ang ating expenses. I-review natin ang ating katayuan sa ngayon. Kung tayo man ay nagtatrabaho ng 10 taon at tayo sumisweldo ng 300,000 a year, ano po, dapat meron na raw tayong 3 million sa pagkakataon na to na kinita. Meron na nga tayo nga bang 3 million na kinita o kaya mas mataas pa yan. Ang tinatanong dito ay kung magkano ang ating naitabi. Kasi nga naniniwala tayo na ang kinikita natin ang nagsasabi kung ano ang ating katayuan, pero ang nagbibigay ng magandang reflection ng ating financial na pagtingin ng ibang tao ay kung magkano ang ating na-save. Ano po. Kasi magre-reflect yan sa ating kinabubuhay sa araw-araw. Ano po. Makikita nila kung maalwan o hindi maalwan ang ating buhay. Ganun din naman sa ibang tao. Makikita natin yung mga ibang tao, kahit na ordinaryong manggagawa lamang, pero nakikita natin na parang wala silang problema pagdating sa financial. Ano po ang ating kaibahan sa kanila? Sila po ay gumagamit ng tamang formula ng savings ng ating tinuturo dito sa IMG. Kaya naman ang IMG, itinatag noong 2002 na kailangan ang magbigay ng katuruan pagdating sa financial sa mga Pilipinong hindi marunong mag-save at hindi marunong hawakan ang kanilang mga finances. Kaya ito yung mga nagtatag ng IMG ay karaniwang naranasan ng ating nararanasan pagdating sa finances. Kaya na naman po, ano ang kanilang ginagawa? Tinutulungan nila ang tulad natin nagsisikap na aralin ang ating mga financial para pagdating ng araw magkaroon tayo ng security. Kaya dito mamaya pag-uusapan natin ang ating building solid financial foundation, isa lamang sa mga concept na ating pag-uusapan. Ang IMG ay hindi naman nag-iisa, Katulad din ng tao yan. No man is an island. Ganon din ng isang company. Lalong-lalo na kung mataas ang kanyang mission, vision, kailangan niya ang partners. At hindi naman basta-basta nakikipag-partner ang ating IMG sa mga company na hindi rin kayang tumayo. Kailangan niya makipag-partner sa mga company na nakatayo na at nagiging matatag na. Yan ang pag-uusapan po natin. Ngayon, ano ba ang mission ng IMG? To help every family achieve financial freedom. Parang napakabigat na mission ito, financial freedom, lalong-lalo na panahon ng pandemic ngayon. Nagkakaroon tayo ng scarcity ng food, pangangailangan, walang sweldo ang iba, walang trabaho ang iba, may trabaho, walang sweldo. Yan ang napakahirap ngayon. Pero kailangan din natin pag-aaralan kung paano natin i-handle ang ating finances. Para sa ganoon, ang ating pamilya ay yun ang kanilang mamanahin sa atin, di man natin sila mabigyan ng magandang kabuhayan pagdating sa financial. Ang kaalaman tungkol sa financial ay napakaalagang ipamana sa ating pamilya para hindi maulit ang history na lagi na lang tayong nagiging alipin ng ibang bansa, alipin ng ating mga employer. Dahil naniniwala tayo ang kahirapan ng tao ay hindi dahil walang pera, walang trabahong mapapasukan, kundi sa kakulangan ng kaalaman pagdating sa financial. Ayan po ang atang tututukan ngayon. Sa ating pag-aaral, meron tayong tinatawag na basic principles of building a financial foundation. Makikita natin dito mga financial foundation, debt management, long-term care, building wealth, protection, retirement, how money works at X-curve. Dito makikita natin yung mga bagong-bago sa ating paningin tulad ng X-curve. Ano ba yung X-curve na yan? Ano ba yung tinatawag natin na how money works? Ito pong dalawang ito sa atin hindi tinuturo ito sa ating school. Maging itong mga building wealth na to, debt management, hindi tinuturo sa school yan. Kaya naman po itong ating company IMG, tinutulungan ang bawat isa na matuto kung paano natin i-handle ang ating finances. So bago tayo mag-proceed sa ating mga financial concepts na ating pag-aaralan, tingnan natin ang ating background ng ating company. May mga personalities dito. Ito po sila Sir Joanne, Sir Bart, at si Sir Noel. Sila po yung tinatawag na Big Three o Three Kings ng ating company.
Sila po ay naranasan nila ang kahirapan pagdating sa financial, kung paano magtatag ng isang company katulad nito ay parang suntok sa buwan pero nangyari at nangyari ang kanilang mga panaginip na matulungan ang bawat isa sa atin. At siyempre, kailangan nila ang mga personalities na magtutulak niyan, katulad ni Ms. Corina Sanchez. Pagdating naman sa ating company IMG, nagtuturo din siya na katulad natin. Si Mr. Boy Abunda nagtuturo din pagdating sa financial at si Ms. Sharon Cuneta na nagtutulak ng Kaiser sa base sa kanyang naranasan pagdating naman sa healthcare. So sa hapong ito, pag-aaralan natin ang 3 powerful financial concepts. Ano po yung unang concept na yan? Ito po yung tinatawag na building a solid financial foundation. Itong konseptong ito ay parang nakikita natin na parang bahay nga. This is a house, financial house. At ating napapansin dito, makikita natin dito, ang investment ay nasa taas at ang pinakamababa ay increased cash flow. Siyempre, pag nagtatayo tayo ng bahay o kaya building, ay nagsisimula sa foundation, sa pinakamababa. Ano po? Kasi itong pinakamababang ito siyang magdadala ng bigat ng lahat ng nasa itaas. At titignan natin bakit ang investment ay parang nahuhuli sa lahat. Ano po? Ano po ang meron dyan sa sa ating increased cash flow? Gaya ng ating naturingan kanina na pagtitipid o kaya i-reduce ang ating mga expenses, isa yan kung paano natin i-increase ang ating cash flow. At ano po yung pangalawa? Ang pangalawa ay ang increase income. Pwede ba tayo manghingi ng increase ngayon sa ating mga employer sa panahon ng pandemic? Parang napakahirap. Ano po? Take it or leave it. Baka bigyan tayo ng termination po. So, ang sinasabi lang dito sa increase income, balikan natin kung ano ang ating oras na ginugugol sa maghapon at magdamag. Meron tayong sinusundan na formulary na time management na 7-8-9. Yung 7 hours to rest, 8 hours to work, saka yung the rest na 9 na natitira, yun po ang kung kadalasan ay nawe-waste natin. So kung titignan natin kung paano natin i-increase sa pamagitan ng paggamit ng tama dun sa extra time natin, yung iba nag-overtime, with pay, no? Ginagamit nila ng tama na instead na mag-uuwi lang at manonood lang ng kung anong pinapanood o kaya matutulog lang pahila-hilata na nag-aantay lang ng kinabukasan ulit para pumasok. Kung magagamit natin yan sa pamamagitan ng ating mga kaalaman, karunungan, o kung meron pa naman tayong lakas, bata-bata pa naman tayo, kaya nga hindi nakapagtataka, yung iba ay tumatanggap ng extra job sa labas po, paglabas ng opisina. Yung iba dumidiretso sa club, dumidiretso sa mga salon, dumidiretso sa services na kailangan ng ibang tao para lang maglingkod, ano po, kapalit ng kita. Ano po. So from that, ma-increase natin ang ating income. Pag-increase ng ating income at reduce ang ating expenses, ay lalaki ang ating cash flow. Ano lang pong ibig sabihin ng ang increase income na to is time management. Ano po? Dapat po ay gamitin natin ng tama, katulad ng sinabi, time is gold, ano po, para magkaroon tayo ng mas malaking cash flow. So kapag naitatag na natin ang ating malaking foundation pagdating ng increased cash flow, meron tayong mga extra money na hindi lang tayo umaasa sa sweldong tatanggapin natin monthly, meron pa tayong natatabing money na pwede natin gamitin sa iba pang pangangailangan. Katulad ng healthcare. Pagdating naman sa healthcare, ano naman kinalaman sa atin? Ano po? Lalong-lalo na kung bata-bata ka pa, sasabihin natin, malusog naman ako, malakas pa ako. Ano ba ang kinalaman ng healthcare sa atin? Titignan natin ano ba ang kinalaman nga ng healthcare sa ating mga buhay, lalong-lalo na kung tayo ang breadwinner at kumikita, tinatawag na money machine. Sa Pilipinas, kadalasan sa pag-aaral ay maraming namamatay sa sakit. Ano po? Hindi dahil walang doktor, walang gamot o kaya walang hospital. Ang masaklap ay walang pambili, walang pambayad, walang pera in short na pambayad ng gamot, ng doktor, ng pang-hospital. Titingnan natin ang kaibahan ng merong healthcare at walang healthcare. So obviously, siyempre, dito, pag tayo po ay walang healthcare at naranasan natin yan, ako personally, naranasan ko rin yan, at meron naman tayong mga pamilyang inaalagaan na naho-hospital at saka nakita natin na napakasaklap po. Bata ka pa, nag-aalaga ka na ng may sakit. Ano po? Na sa hospital pa
magdadala ka ng baon, magdadala ka ng pangangailangan, matutulog ka sa tabi-tabi lang diyan dito sa charity na yan, ano, kumisan kung may bakanting kama, matutulog ka sa kabilang kama o kaya makikitabi ka na lang diyan. At mararamdaman mo na parang napakahirap gumaling kapag ganitong ating sitwasyon. Pero titignan natin itong dalawang to. Makikita mo na ito yung mga taong may mga pambayad, ano po. Hindi lang dahil mayaman, ano po. Pagdating sa mga ordinaryong taong katulad natin, siyempre, ang inaasahan natin ng ang ating healthcare provider, ano po. Ito po ang pinipicture out ng isang taong nakapili ng isang tamang healthcare, ano po. Sa panahon ngayon, na lalo na sa COVID, ano po, napakahirap kumuha ng kwarto pag wala kang pera. Kung may pera ka man ngayon, lalong-lalo panahon, ano, napakahirap din. Pero kung talagang may pera ka, handa kang magbayad, ay meron ka talagang mapupuntahang magandang kwarto. Tingnan mo yan, no? Private. Ano po, solong-solo, semi-private. Although may katabi ka, pero maayos at malinis. At saka feeling good ka dyan. Hindi katulad dito na talagang hindi mo mararamdaman ang paggaling mo. Ano po? Yan po ang kaibahan ng walang healthcare at may healthcare. Kaya pag-aaralan natin, ano ba ang magiging lagay natin sa ngayon, lalong-lalo na pag-aaralan natin ang kabataan, tayo laging bata, no? Hanggang sa tayo magkapamilya, hanggang sa tayo sa ating pagtanda ay sinusundan tayo ng ating kalusugan, no? Ngayong bata ka pa, may lumapit sa iyo magbigay ng mag-offer sa iyo ng healthcare. Anong kadalasan sinasabi natin? Ano po? Ang sasabihin natin, wala akong pera, no? Ang mahal naman 'yan. Ang tagal naman niyang bayaran. Baka pagsara lang ang company na yan, no? Iipunin ko na lang para sigurado. Meron namang binibigay sa akin ng aking company. No? Tapos sasabihin natin, di ko kaya. Malaki pa ang aking responsibilidad. Yan lagi ang ating ikinakatwiran. Ano po? Hindi natin inaalam kung anong ating mga kinabukasan. Katulad nga ng sinasabi natin, ang sakit ay para ring magnanakaw yan. Hindi nagpapaalam kung minsan. No? Darating na lang na hindi natin inaasahan. Kaya naman, meron tayong isang katanungan na sagot dyan sa isang katanungan na yan. Paano kung magkasakit ka? Kanino ka aasa? Yan. Paano kung di sapat ang ipon mo? Paano kung walang tutulong sa iyo? Plano mo ba maging pabigat sa iyong pamilya? Paano kung bigla kang nawalan ng trabaho? No? Ngayon, panahon ng pandemic, usong-uso yan. Paano kung may mga dependents ka, may mga anak ka na? Hindi katulad nung nag-iisa ka. Sarili mo lang ang iniisip mo, pero ngayon meron ka ng pamilya, meron ka ng umaasa sa iyo. Kasi pagka meron ka ng pamilya, pag nagkasakit ka, ang buong pamilya ay nagkakasakit na rin. Di ba parang kailan lang sinasabi dito na tayo nagdidiwang dahil bigla tayong dinapuan ng sakit at nawaldas natin sa ating pagdidiwang ang ating mga yaman, hindi natin napag-ingatan, hindi tayo handang kumuha ng healthcare. Paano yan? Ano po? At sinasabi rin dito, paano kung nawala ka na, ano po, yung namatay ka na, nawala ka sa mundong ito, wala nang magpo-provide sa pamilya mo. Naisip mo ba kung sino magbabalikat sa mga responsibilidad na maaari mong iwanan? Yan ang mabigat na katanungan. Kaya naman po, hindi nagpapabaya ang ating company, IMG, nagpo-provide siya ng maaaring magandang solusyon sa mga problemang yan. Lalong-lalo na kung ating ang hinahanap ay healthcare. At meron siyang binibigay sa atin na isang provider, itong Kaiser International, ito yung pinopromote ni Ms. Sharon Cuneta. Ano po? At titignan natin ano ba nga ba yung Kaiser International yan. Ano ba ang kanyang pwedeng ibahagi sa atin o kaya maihandog sa buhay natin bilang isang nag-aaral tungkol sa healthcare. Ano po? Ang sinasabi lang dito, kapag tayo po ay naghahanap ng healthcare na meron naman sa Kaiser, titignan natin, tatanong natin dun sa nag-aalok kung meron siyang short-term, long-term, investment, at saka insurance. Yung apat na corners po yon ang ating itatanong kung meron sila. At kung meron yan sa labas, maliban sa Kaiser, ay yun ang ating kukunin. Ano nga bang inaalok ng Kaiser? Ano ba nga bang ang meron ng Kaiser na pwede nating pag-aaralan sa hapong ito? Tingnan natin itong kanyang isang halimbawa. Sa Kaiser kasi may mga plans na pwede niyang i-alok sa atin from age 10 to 60. Ang isang halimbawang
pinag-aaralan natin ngayon ay K100. Itong K100 ay nasa lahat ng edad po from age 10 to 60 po. Kaya itong ating halimbawa ngayon, kung meron tayong plan na K100, ibig sabihin lang yung K100 niya yan, K1000 ang ating policy. Ang long term natin is 100,000 po. Ayan. Titignan natin, ang ating membership fee dito sa isang taon ay 58,821 at ang kabuuan ay 411,750. Paano po nangyari yon? Kasi po ang ating Kaiser, Ultimate Kaiser na po, ang ating pinag-aaralan ngayon ay mayroon tayong tinatawag na 7 plus 13. 7 years to pay, then dun sa extended period, dito po umaandar ang ating investment. Ano po? Pagdating ng 20th year, doon po tayo kukubra. Andito na ang ating maturity after 20 years. Then ano naman po mangyayari sa aking period ng aking pagbabayad? Pag nabayaran po natin ng isang taon, pwede na tayong meron tayong hospitalization dito. Sa halimbawang ito, meron tayong 60,000 every year na pwede natin gamitin sa ating medicine at saka 1,000 para naman sa ating kwarto. Ano po. Yan, buong 7 years po yan. Paano kung ang nangyari sa atin dito? Sa gitna at hindi natin natapos yung 7 years, tayo ay nawala as a policy holder. Ano mangyayari? Iwe-waive po ng Kaiser ang ating mga bayaran na at hindi na kailangan pang ipasa yung utang natin sa ating mga beneficiaries. Yun po ang kagandahan nito. At ano mangyayari after 7 years? Kapag hindi naman natin nagamit, maaaring babalik sa atin ng 80 to 85% ng total na binayaran natin ng 7 years. Kapag susumahin natin yan, ang mangyayari niyan, ang lalabas lang na binayaran natin ay 60,000. Ano po? Ayan po. So napakaginhawa po. Pagdating ng 8 years, siyempre enjoy na tayo rito. Wala na tayong alalahanin. Ano po? Ingangatan lang natin ang ating katawan. Ang ibibigay sa atin dito ay meron tayong 10,000 yearly. Ano po? Kapag hindi natin nagamit yan, pagdating ng araw ng maturity ay magkakaroon yan ng accumulated amount. Ano po? Kasi nasa investment siya at in-invest sa isang mutual fund with the interest of minimum of 10%. Yan. So ano mangyayari yan? Meron na tayong 269,750. Maliban pa doon, kapag hindi natin nagamit nga, ay yung 85% ay ibibigay sa atin pagdating ng maturity. In short, pagdating nito na ang accumulation ng ating mga benefits and the total bonuses, ay magkakaroon tayo ng 1.1 million. Hindi natin masyadong i-discuss ito into details kasi meron naman tayong mga susunod na mga seminar para pag-usapan about Kaiser Healthcare. Ang pinag-uusapan lang natin ito ay ang ating pagpili at pag-aalaga ng ating kalusugan habang tayo ay bata pa, habang tayo ay nagtatrabaho pa. Kailangan natin pagkatandaan ang ating healthcare para sa ganoon pagdating ng araw, meron tayong gagamitin lalong-lalo na kung makakakuha tayo ng katulad ng Kaiser. Meron ng healthcare, merong investment at merong insurance. Ano po? Ang sinasabi rin dito, pagdating mo ng 60, sa edad na 22 ka nagsimula, pag hinayaan mo lang na ang iyong na-accumulated na investment dito, pagdating ng 60, yung 1.1 million mo ay magiging 6 million. At kung gano'n, meron ka pa rin malakas-lakas ka pa at hinayaan mo lang yan hanggang sa edad na 65, yung 6 million mo ay magiging 10 million. Of course, in every stages, pwede kang mag-withdraw rito ng 10%. Kasi nga, kung retired ka na yan at wala ka nang pinapasukan, pwede mo yung i-withdraw yung 10% para naman meron kang ikakabuhay. So yung detalye po ng healthcare ay pag-uusapan ko yan sa isa pang seminar. Yan. So yung sinasabi dito, sa ganitong pamamaraan, kung meron tayo ditong Kaiser Healthcare at tayo kumuha, ito ang tinatawag na complete financial solution. Bakit complete? Meron na siyang healthcare, meron na siyang life insurance, meron na siyang investment. Emergency fund kasi ito extended sa ating family na pwede nilang gamitin ang access sa mga medical facilities, sa hospital, sa clinic sa pamamagitan ng ating membership. At hindi sila hahanapan ng deposito pag sila ay nangangailangan emergency. Yan ang kagandahan po ng Ultimate Kaiser. Lahat po yan ay i-discuss into the details pagdating doon sa Kaiser seminar. So, meron na tayong healthcare. Nakapag-decide na tayo, nakita na natin ang kagandahan ng isang merong healthcare.
proceed tayo kung ano naman ang magagawa ng life insurance. Bakit nasama siya doon sa baitang ng ating financial foundation? Ang sabi dito, ang purpose daw ng insurance, ano po, ay ito yung parang tinatawag natin na isang bagay na hindi masyadong pinag-uusapan ng seryoso. Minsan natatakot pa nga tayo. Pero kapag pinag-uusapan, pag nakabili ka ng mga bagong properties, ang kailangan ang pumapasok sa isipan natin ay yung kung sakaling may nangyari sa ating mga properties, sa ating sasakyan, sa ating condominium, sa ating bagong bahay, ay yung hindi siya masira, hindi siya mawawala at may babalik sa dati sa pamamagitan ng pag-acquire ng insurance. Kailangan natin ang insurance para dyan. Pero ang masakit na punto ay yung mga taong sumasakay sa sasakyan at natutulog sa loob ng condominium at sa bagong bahay ay meron ba silang insurance? Meron ba tayong insurance? In short, kung tayo naman ang madisgrasya at madali ng sakuna, meron ba tayong masasabing pamalit? Hindi na natin mapapalitan talaga ang ating sarili. Hindi katulad ng sasakyan na may babalik mo sa bago. Pero kung tayo ay nagkaroon ng problema pagdating dito na hindi tayo insured at tayo ang nadali at nasira ang breadwinner ng ating tahanan o kaya money machine, provider ng isang pamilya, yun ang magiging problema at balikatin tayo ng ating naiwang pamilya. Kaya nga po, ang mahalaga rito, ang ating sarili ay dapat yan ang ating uunahing magkaroon ng insurance. Ano nga ba ang pamamaraan pag tayo kailangan natin ng insurance? Ang IMG binigyan tayo ng isang pamantayan po, isang halimbawa. Alalahanin natin ang insurance ay hindi para sa atin mga insured kundi para sa ating pamilya. Kaya nga tinawag ang ating insurance ay income replacement. Isang halimbawa, kumikita tayo sa loob ng isang taon. I-multiply natin yan ng 10 beses. Ano ba yung times 10 na yan? Itong times 10 na yan ay isang 10 taon na dapat ang ating pamilya ay mabuhay katulad ng estado ng ating iniwan. Kung may nangyari man sa atin, namatay ang breadwinner, kailangan meron siyang insurance na masasandalan ng kanyang pamilya pag siya po ay wala na. Isang halimbawa rito, sumisweldo tayo ng 20,000, multiply natin by 12, ang ating annual income ay 240,000, tapos i-multiply natin ulit ng 10 beses para naman sa 10 taon na estado ng buhay ng ating pamilya. At mang makukuha natin dito ay 2.4 million na bigay ng insurance. So ito po ang ating batayan. Kung tayo ay nagtatanong kung magkaano ang insurance, kung magkaano dapat ang kukunin nating insurance, ito ang batayan ng ating amount na dapat ay kukunin. Bakit naman 200 million? Anong gagawin ng aking pamilya ng 2.4 million na yan? Napakalaki. Napakalaki nga kung marunong ang ating naiwang sa ating mga pamilya. Ang sinasabi dito, ang itinuturo sa atin, pagdating sa insurance, yung ating mga natanggap at matanggap ng ating mga beneficiary, ang ating pamilya, ang ating asawa, kailangan ay gamitin niya ng tama po yung 2.4 million na yan. Hindi ibig sabihin bibili siya ng bagong sasakyan o kaya magpapatayo siya ng bagong bahay. Ang sinasabi dito ay kailangan niyang i-invest kasi kailangan niyang maibalik yung dating iniwan natin sa kanila na hindi nagbabago ang kanilang estado. So kung in-invest itong 2.4 million na yan at nakahanap ang ating pamilya ng 10% minimum investment interest, ay meron siyang 240,000 na matatanggap annually. So from that, babalik yung monthly income niya na 20,000 na dati nating ibinibigay sa ating family. At yan po ang ating tinatawag na monthly income replacement. So babalik at makakatanggap ang ating pamilya ng 20,000. Yan po ang ibig sabihin ng ating insurance. Income replacement po yan. Hindi po para sa atin yan, para naman pag tayo nawala na breadwinners ng ating pamilya, hindi tayo iiyakan dahil sa hirap na ating binigay na responsibilidad sa ating pamilya, kundi naiiyak sila sa tuwa. Dahil na-realize nila na mahal natin ang ating family, ating pinaghandaan sa mga pagkakataon na tayo ay mawala. Yan. So masaya ang ating pamilyang iiwanan. Ayan po ang kagandaan ng protection. Ngayon punta tayo dito sa pagkakautang. Bakit nasingit ang pagkakautang na yan?
Kasi sa lahat ng bahay po, lalong-lalo na sa probinsya, kung nakakita na kayo ng anay, ito po ang tinatawag na anay ng ating building, ng ating financial house. Kapag meron tayong mga pinagkakautangan, ito daw po yung anay na sumisira sa ating financial building. Bakit nagkaganon? Titignan natin, silipin natin sandali kung ano ba nga ba ang epekto ng pagkakautang. Ang isang halimbawang binigay dito ay sinasabi ang pagkakautang ay parang sakit. Ano po? Ngayon, panahon ng sakit, worldwide, pandemic po. So, gawin nating halimbawa itong pandemic na itong COVID. Ano bang nangyayari sa isang tao may COVID? Ano po? Siyempre, bawal lumabas, bawal lumapit, bawal lapitan. Ano po? Ganyan ang mangyayari kapag tayo po ay may pagkakautang. Tayo pa ay parang nakakulong. Ano po? Wala tayong pagkakataong lumabas. Marami tayong iniiwasan natin ang sasabihin ng ibang tao. Ayan, nag-abroad. Pagdating dito, pur na pur. Ano po? Marami pagkakautang. Yan, ang taas-taas ng posisyon na hinahawakan sa kanyang opisina, boss yan sa pamilya, pero pagdating sa finances, ayan, alipin siya ng pagkakautang. Yan pang mangyayari niyan. Katulad nito, i-illustrate dito na meron tayong credit card. Pagka tayo nagkautang, anong pambayad natin dyan? Ano po? Credit card din. Kapag meron tayong pagkakautang naman, pagdating dito sa ating mga pinuntar na ari-arian at hindi na nagkasya ang ating credit card, ano po? Ang mangyayari niya, pati yung ating mga pinundar, tulad ng kotse at ng bahay, ay maaari na nating ibenta para lang makalaya sa ating pagkakautang. Kaya naman po, simulat sa pool, kanina ay pinag-aaralan natin doon na napakalaga talaga na kailangan lakihan natin ang ating cash flow, yung pinaka-basement ng ating financial foundation. Ano po? At isang pang kailangan baguhin natin ang ating pag-uugali sa pagdating sa pagkakautang. Ano po? Aalisin natin yung lagi na lang tayong umuutang pag mayroon tayong credit card kasi napakasimple lang yan, manipis sa wallet. Walang kabigat-bigat, ano po, isang pindot lang sa computer yan at nandiyan na at meron ka ng item na kailangan mo pagdating sa credit card. Pero ang bigat niyan pagdating sa pagbayarin, yung bigat na yon ay napakabigat at hindi natin madadala. Kaya nga po, iwasan natin ang pagkakautang. Dito ang tinuturo para pagdating naman ng araw ay tayo ay makalaya sa pagkakautang. Ito pang siguro ang una nating alisin. Kung tayo nagdadagdag ng cash flow, ito yung bagay na babawasan natin. Po. Kung hindi man natin tuluyang mabawasan, no, kailangan din natin pag-aralan, matanggal na sa ating sistema ang pagkakautang. At pag tayo maging malayang-malaya na, hindi lang ikaw ang natutuwa, matutuwa ang iyong buong pamilya. At tignan natin pagkatapos ng apat na to, yung debt, yung insurance, yung long-term, yung cash flow, papasok naman yung emergency fund. Ano naman ang kinalaman ng ating emergency fund? Kasi po may mga emergency na pangyayari sa ating buhay tulad ng sakuna, pagkakasakit, repair na kailangan ng ating mga kagamitan, bahay, ano po, sasakyan, mga appliances na kailangan i-repair, mga hindi inaasahan, ano po, at mga taong hindi rin inaasahan na lumalapit sa atin para humingi ng tulong na hindi rin natin maintindihan. Dahil katulad ng karaniwang Pilipino, matulungin tayo kahit hindi natin kakilala pag siya ay nangangailangan. Lalo na kung tayo galing sa ganitong sitwasyon, ano po, sabi ko nga kanina, ang kailangan mo lang para magaang sa iyong pagbibigay ay alam mo ang pakiramdam ng nangangailangan. Ano po. Etong nakapagtataka bakit yung pambayad sa school napunta sa emergency. Ano po. Dito ay tinuturuan tayo, lalong-lalo siguro yung mga nagbabalak mag-asawa dyan, ano po, yung ikakasal pa lang, o kaya bata-bata pa ang kanilang mga anak, o kaya nasa sinapupunan pa lang, paghandaan na natin ang kanilang pag-aaral para pagdating ng araw ay hindi makasama sa emergency case pangangailangan ang pambayad ng school, mga tuition fee. Sabi nga siyam na buwan mong pinagbuntis yan, anong ginawa mo? Di ba? Hindi ba ninyo ba naisip mag-asawa? Sinasabi sa atin na darating ang araw yung pinagbubuntis ng iyong asawa ay mag-aaral din. So kung ating pinaghandaan yan ng tama at babagsak pa rin tayo doon sa savings. Ano po? Kung paano natin ginawa ang tamang pagsisave para lamang sa kinabukasan ng ating mga anak. Yan. So, paano po ang pamamaraan ng emergency fund? No? Akala lang natin kasi ang emergency ay yung na-hospital. Ano po? Pagdating ng emergency fund, ang sinasabi dito,
Kapag ikaw daw po ay single, kailangan mag-save ka ng at least 3 months of your yung salary, ano po. Katulad ng halimbawang 20,000, kailangan meron kang 60,000 na itatabi kung ikaw ay single at 120,000 naman kung ikaw ay kasal, ano po. Ang binibigay na halimbawang ito ay hindi ibig sabihin na kailangan i-save na kaagad itong 60,000 o kaya 120,000 ito. Ang itinuturo sa atin ay magtuto tayong magtabi para sa ating emergency fund. Hindi mo man kailangan ngayon at biglang darating meron tayong huhugutin, ano po. So unti-unti nating ipunin yan hanggang sa makikita natin na meron na tayong 60,000, 120,000, kahit na walang pagkagamitan ay makikita mo na parang kampante ka. Sasabihin mo sa iyong sarili, kahit anong mangyari, may bagyo man o ano, meron akong masasandalan. At ito yung isang bagay na iipunin natin sa bangko na pwede nating kunin kahit anong araw, anong panahon, anong oras, ano po, kaya nga emergency. At ang sinasabing advice sa atin ay huwag tayong mag-invest ng napakalaki sa bangko. Pag-aaralan natin mamaya yan kung bakit. Ano po. Ayan, kompleto na ang ating Solid Financial Foundation. Nandito na tayo sa investment. Ano naman ang ating gagawin sa investment? Wala naman tayong kamuang-muang. Kaya tayo napunta rito sa IMG marahil ay para inaasahan natin maturuan tayo mag-invest. Totoo po, tuturuan tayo kung paano tayo mag-invest. At yan po ang bubuksan sa atin, kamulatan ng IMG na pwede tayong mag-invest sa mga stocks market, ano po, money markets, ano po, at saka sa mga real estate investment. Ang tinuturo lang dito, paano ba yung tamang pag-invest, ano po. We are not going to discuss into details about investment. Ang ano dito, ang pag-aaralan natin ay paano ang gagawin sa investment. Bago tayo mag-invest, ano ang dapat natin malaman? Ang itinuturo ni Lolo Einstein, ang kanyang pinamanang numero na 72. Rule of 72. Ang rule of 72, ito yung compounding rule. Kung paano kikita ang ating pera na ating i-invest at madodoble pagdating ng panahon. Ano po? So ang kailangan natin dito ay yung interest rate. Kapag tayo po ay nag-invest, kailangan alamin natin ang interest rate pag ang investment ang ating pinag-uusapan. Kapag alam natin yan, i-divide natin yung 72 by that interest rate at malalaman natin kung kailan madodoble ang ininvest nating pera. Isang halimbawa, dito sa pag-open ng savings account, meron tayong 10,000 na tinatawag, inilagak sa bangko. Nilagay natin sa bangko at binigyan tayo ng 1%. Hindi naman natin tinatanong yan. Kadalasan, ipon na lang tayo ng ipon sa bangko, bukas dito, bukas doon. Sapat na meron tayong pass card o kaya meron tayong ATM, meron tayong savings account. Bahala na kung may interest o wala. Ganun ang ating attitude. Pero kung minsan napakalaki ang ating nilalagay sa bangko. Isang halimbawa natin ngayon ay 10,000. Meron tayo binigyan tayo ng 1%, pero 1% kaya napakalabong ibigay ng bangko yan. Ang totoo lang ay wala pa sa kalahating porsyento. Maaaring 0.0 something lang ang bibigay sa atin. Pero para mas madali ang ating computation, gawin nating 1 lang para mas madali. So 72 divided by 1, 1% interest, aabutin ng 72 years para madoble ang ating perang itinabi sa bangko. So yung ating 10,000 naging 20,000 pagdating ng 72 years. Kung 30 years old ka ngayon, pagdating ng 102 years old pa lang, madodoble ang iyong inipon sa bangko. Anong ibig sabihin yan? Napakaliit ang binibigay ng bangko. Ano po? So makikita mo ba using this formula, huwag ka nang mag-ipon sa bangko. Ano po? Kaya nga sinasabi natin kanina, huwag tayong maglalagay ng napakalaking halaga sa bangko, kundi yun lang ating emergency fund para anytime ay pwede nating i-withdraw. Saan naman natin ilalagak yung the rest of our money? Siyempre, kung sinasabi natin na huwag maglagay dyan ng malaki, kailangan ko ng investment, di pala pwede mag-invest sa bangko. Anong gagawin natin? Sige, gagamitin natin itong formula ko, rule of 72. Maghahanap tayo ng medyo malaki-laking interest, 4%. Sinasabi ng 4%, mataas na yan. Mataas na yung 4% na yan pagdating sa mga interest rate. Ang every 18 years ay madodoble ang ating pera. At the age of 29, meron tayong 100,000. At the age of 47, meron na tayong 200,000. Yan po ang first double ang ating money. At the age of 47. At nagdoble pa, no? At the age of 65 kasi nga every 18 years, no po, madodoble. So pagdating ng 65 years, meron na tayong 400,000 sa pamamagitan ng 4% interest, compounding interest. Ano po?
Malaki na ba yan? Maliit pa yan kung tutuusin kasi pagdating ng 65 ka, anong gagawin mo is 400,000? Sandali lang yan. So ang gagawin natin? Kailangan tayo maghanap ng malaki-laking interest. Gawin natin 12%. Sa 12% ay binaba ang ating waiting time para madoble ang ating pera. 6 years na lang. Ano po? So every 6 years na dodoble ang ating kita. At the end, pagdating ng 65, yan layo na po. Yung 4% dito, 400,000 lang. Dito, 12% po ang binigay na interest sa atin. So meron na tayong 6.4 million pagdating ng 65 years old. Ito po yung edad na tayo po ay nag-retired na. Sapat na ba yan? Ay, ewan ko lang kung hindi pa sapat sa atin yan. Ano po? Matanda na tayo niyan at wala naman tayong masyadong bisyo, kundi ang problema na lang natin kung paano natin gagastusin ang 6.4 million para sa ating sarili. Ano po? So, anong ginagawa ng mga mayayaman? Ang sabi kasi dito, sa Rule of 72, ito yung ginagamit ng mga mayayaman kung bakit sila yung mayaman. At ang mga mahihirap, hanggang bangko na lang, 1%. Maliit pa sa 1% kanina. So hanggang doon na lang, pag-iipon sa bangko, akala naman natin ay kikita ang ating pera doon. Hindi natin alam na tayo ay nagpapahiram ng pera sa bangko at sila ang gumagamit at ini-invest sa mga ganito. Sila ang naghahanap ng mga malalaking interest para invest yung ating kaperahan. So anong ibig sabihin ng IMG? Kailangan alamin natin kung paano natin hawakan ang ating kaperahan. Kapag daw hindi natin alam kung paano nagtatrabaho ang pera, ay habang buhay tayong magtatrabaho para sa pera. Pero kung ating napag-aralan as early as now, nandito na tayo sa pag-aaral, ay pagdating ng araw na yung pera na yan, kaya nga sinabi ko kanina, ewan ko lang kung hindi ka pa masisiyahan dyan. Kasi nga wala ka ng responsibilidad, kundi ang magdadala niyan ay ang iyong pera. Kaya yung tinatawag dito, they let the money work for them. Sana kabilang na tayo rito, naiintindihan na natin kung paano patakbuhin ang ating kaperahan. Pinaghahandaan natin ang ating retirement. Pagdating ng araw, hindi na tayo nagtuturo po rito. Hindi tayo habang buhay nagtuturo rito. Kaya sama-sama natin dalhin ang ating mga pinag-aaralan sa ngayon at i-apply natin. So ano pa yung pangatlong concept? Ayan. Sa ating mga pinag-aaralang tatlong concept na yan ay pare-pares lang ang sinasabi. Nasa presentation po yan para madali nating tandaan. Tandaan natin ang X-curve lagi. Sa X-curve may dalawang linya. Merong pataas at merong pababa. Yung pataas ay yung money line at yung pababa naman ay yung responsibility line. Bakit po ganyan? Lalagay natin sarili dito sa gitna. Ano po? So meron tayong dalawang sitwasyon. Dito yung ating bata-bata pa. Nung paakyat na paakyat ang money line natin at pababa ng pabasa ng ating responsibilidad, tayo naman ay patanda ng patanda. Mapipigil ba nating tumanda? Hindi natin mapipigil yan. Papunta tayo ng forward. Hindi tayo paurong. Ano po? Hindi tayo habang panahon ay bata. So ano ang ibig sabihin yan? Pag tayo ay bata at kumikita, meron tayong tinatawag na active income. Sumisweldo tayo. Ano po? Dito, nagtatrabaho tayo para kumita, para magkaroon tayo ng pera. Pero may mga pangyayari sa ating buhay. Ano po? Paano kung tayo ay namatay sa ating paghahanap buhay? Itong sinasabi rito, ano po? Paano kung tayo namatay sa ating paghahanap buhay? Anong magiging sitwasyon ng ating mga pamilya at wala na nagpro-provide para sa kanilang food, shelter, clothing, education, health? Di ba napakabigat na responsibilidad yan? Lalong-lalo na kung nagtayo tayo ng pamilya, no? Nagdamay pa tayo ng ibang tao, nagkaroon pa tayo ng maraming anak. So, biglang-bigla tayong nawala. Sinong magpapatuloy sa kanilang mga dreams? Paano ang pag-aaral nila? Paano ang mga pinangako mo? Sabi mo, mamamasyal kayo pagka meron ka ng naipon at bigla kang nawala. Paano na yon? Kaya nga, sinasabi natin kanina, hanggat maaga ay meron na tayo dapat income replacement na tinatawag insurance. Natin ang pinaghahandaan yan. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Ano po? Kung meron tayo nito, insurance, meron din instant money na maiiwan sa ating pamilya. Paano naman po kung hindi tayo namatay-matay? No? Kahit na ipinananalangin na natin na sana kunin na tayo ni Lord, pero mahaba pa rin ang buhay natin. Anong mangyayari niyan? Ano po? Ang itinuturo naman dito, kasi yung responsibilidad, naandyan pa rin. Ano po? Pero ang sinasabi ng ating X-curve, pagdating ng pagtanda, ay dapat wala na. Pwede ba yon? Pwede yon. Kaya nga natin pinag-aaralan kung paano ang mag-invest
na tayo pa ay bata pa, na pagdating ng araw, yung tinuturo natin kanina, halimbawa sa ating Kaiser, nag-invest tayo na po. Nag-invest tayo nung bata pa. So pagdating ng pagtanda at nag-ipon din tayo kanina, tulad nung nakikita natin na nagkaroon siya ng mga 6 million pagtanda. Titingnan mo ito, ito ang tinatawag na passive income. Hindi na tayo nagtatrabaho niyan. Kasi matanda na tayo eh. Wala na tayong kakayanan para magtrabaho pa. Ang hirap niyan, kung kasabay natin, matanda na tayo, mataas pa rin yung responsibility natin at na nakabalikat pa rin sa atin yung ating mga responsibilidad na yan. Ayan, hindi na tayo umahon sa kahirapan ang ibig sabihin yan. So, pero kung tayo nag-invest ng maagaga sa ating pagtanda, yung ating tinatawag na passive income, dahil nga tayo kuya-kuya-kuya na lang dito, ang inaasahan na lang natin ay yung bunga ng ating investment. At anong mangyayari sa mga responsibility na yan? Totoong mawawala na yan sa ating balikat. Sa ating balikat lang, pero naandyan pa rin. Pero sinong magbabalikat? Ang tinatawag na yung money at work. I-transfer natin yung bigat ng ating responsibility doon sa ginhawang binibigay ng ating pera na ating ininvest nung tayo'y bata-bata pa. Kaya habang bata, ano lang ibig sabihin yan? Maglagay tayo sa insurance at mag-invest at ingatan ang ating kalusugan. Ayan po ang ibig sabihin ng ating financial concept. Ayan. So anong ating gagawin now? Na meron na tayong pinag-aralan, kailangan natin ang desisyon. Hindi puro aral lang tayo kasi yung tinatawag natin knowledge without action is useless nga. Totoo nga yan. No? Tayo ay tumanda sa pag-aaral ng ilang taon kung hindi rin natin nagagamit ang ating mga pinag-aralan, lalong-lalo na meron na tayong sapat na kaisipan para usisahin ang pagdating sa pinansyal. Hindi naman tayo siguro nasa edad lang na nag-aaral na parang kindergarten. Meron na tayong natututunan dito ay kailangan natin kumilos at magdesisyon. Ayan. Kasi pagdating ng araw, dalawa lang maaaring mangyari sa atin. Kung tayo ay maaari tayong tatanda na nagtatrabaho hanggang sa kamatayan, wala pa tayong ipon, ayan. O kaya naman, tayo ay nag-isip, ginamit natin ang ating pinag-aralan sa IMG, katulad ngayon itong mga oras na to tayo nag-aaral at tayo kumilos ay dito tayo hahantong. No? Let money work for you. Ang ibig sabihin yan, relax. Relax ka na. So, anong ibig sabihin yan? Learn how money works. Ito po yung kanina. Ano po? So, ayan. So, ano naman po ang ibig sabihin ng IMG? Kung napanood natin yung mga video-video kanina about our benefits sa IMG, ito lang po yung summary na pwede natin makamtan. Magkakaroon tayo ng free education. Ano po? Tulad ng ginagawa natin ngayon pagdating sa ating mga finances. Magkakaroon tayo ng access sa mga malalaking mga industries and services na pwede nating pagkakakitaan. Wala tayong alam tungkol sa mga investment, sa mga ganyan pagdating sa mga passive income, tutulungan tayo ng IMG para magkaroon tayo ng training at magkaroon tayo ng support how to manage our money. So yan po ang role ng ating pamayan ng IMG na hindi tayo pababayaan pagdating ng financial. Tuturuan tayo kasi yan ang kanyang mission. No family left behind. Pag nandito na kayo sa IMG, lalong-lalo na yung mga nasa abroad, meron po tayong 48 benefits at sa local naman, meron 37 hanggang 39 benefits po. Yan. Siyempre, pag malaki ang maraming benefits, mas malaki ang ating membership fee, lalong-lalo sa abroad. Kasi magkaiba ang situation po natin. Ayan. So, ano yung mga summary na pwede nating ibahagi sa ngayon? Katulad yan, wala tayong kamuang-muang sa mutual fund. Pagdating natin sa IMG, pag tayo naging member, tayo pinagbuksan na ng pinto. Handang-handa na yung ating mutual fund. Walang kahirap-hirap po, hindi tayo nag-a-apply. Hindi tayo naghahanap ng mga broker sa labas. No? At pinagbuksan na tayo ng IMG. Libre po. Kasama na po yan sa ating binayaran. So, ang gagawin na lang natin ay atin na lang ipagpatuloy. We are already in business, di ba? So, kasama na tayo yan. Kapag sinabi kasing mutual fund, actually meron pong hiwalayan pag-aaral dito sa mutual fund. Ano po? Pero ang sinasabi lang dito, hindi na kailangan natin bantayan ang ating investment pagdating sa mutual fund. Kasama na po yan ang pagbabantay sa ating binayaran. Pag-aaral. Ano po? Kasi ang nag-aaral lang yung mga matyaga, matatalino pagdating sa kaperahan, masipag, ano po, nagmo-monitor. So ang ano lang natin is
lagay lang tayo ng lagay, bahala na yung fund manager na po na tinatawag. At ano pa yung free dito? Meron tayong 100,000 accidental insurance, ano po? Para naman din sa international. At sa local naman ay 600,000 accidental insurance. Meron ding libre pagdating sa Everest Memorial. Pag Memorial, alam naman natin yan, siyempre sa patayan, ano po? So hindi na kailangan natin na pumunta pa dun sa parang natutulog lamang, ano po? Alam na natin yon. So meron na tayo dito sa IMG. Siya na pong mag-arrange yan at sasabihin ng ating pamilya na member tayo ng IMG, meron ng nakaabang na Everest para mag-aayos sa ating labi. Lapitan lang po, libre yan. Then, unlimited consultation na inaandog naman ng Kaiser. Kasi itong mga Everest, itong mga Kaiser na i-mention ito yung mga partners natin, mga accesses na pwede nating ma-access pag tayo naging member na. Biro mo unlimited consultation, andong ng Kaiser. Ano. So anytime, lalong-lalo na, pwede kang pabalik dun sa Kaiser Medical Center, hinalagnat ka lang, ano ba to, COVID na ba to? Ano ba ito nararamdaman ko? So punta ka kagad sa Kaiser Medical Center, magpakonsulta ka lang doon. At libre naman. Ito, 2 pairs of eyeglasses. Yung frame po ito ang pinag-uusapan natin at babayaran mo na lang po ay yung lens. 2 pares. Taon-taon po libre po yan. I-download mo lang yung ating mga ID yan para dito naman magamit natin. So, pay one time 500. Ito na madalas nakakalimutan. Bayaran po natin to once na member na tayo, 500. Kasi po meron na tayong 50,000 life insurance na bigay naman ng Fidelity. So, 3 pangalan na nakikita natin dyan. No? Ay 4 na. Soldivo, Everest, Kaiser, De Los Reyes pala. At saka ito, Fidelity. Mga company po yan na kabalikat ng IMG. So, lahat po yan ay libre. Ano po? So, be a partner financial industry. Yung hindi pa na-mention dito, dito naman po yung ating business kung paano tayo ay kikita. Kasi hindi lang naman to puro mission tayo. Kailangan din ng commission. As you help others, no? Sa dami ng iyong matutulungan, ang pinag-usapan dito kasi ay tulong mo sa iba. Tulong mo sa iba ay yaman mo. Automatically po, by nature po yan. Hindi mo kailangan bantayan kung magkano kinita mo. Ang bantayan mo ay kung ilan ang iyong natulungan. Tulong-tulong lang po dito sa loob ng IMG. Then ang IMG naman na hindi tayo pababayaan, siyempre may mga training, seminars, at saka iba pang benefits na ibibigay. Pag may member na tayo, makikita po natin yan, yung na-mention natin kanina mga company, ma-download po natin yung mga ID, yung ating mga access sa ating portfolio pagdating sa fund, at meron tayong kabago-bago, Neurocash, ito po yung ating parang ATM pagdating dito. Di ba sinabi natin may business tayo sa loob? Siyempre, yung ating commission at kinita sa loob ng IMG ay babagsak yan. Pwede mong i-withdraw, pwede mong pambayad ng iyong mga obligation. Ayan po, kompletong-kompleto. Ito po, bago lang po. So, maswerte yung mga bagong member at dito kayo titingin. Mamamonitor nyo kung nasaan nyo ang iyong financial status sa loob ng IMG. Dominate Tools, dito naman ito yung digital. Ano po? Panahon ngayon ng mga year of digital po, yung mga digitalization, ano po, email, Facebook, dito po pag-aaralan po online. Nandyan po ang Dominate Tools. Then, meron tayo yan, yung Manila Bankers kanina natin discuss. So, ilan lamang po ito yung benefits natin makikita sa ating portal. Ano po? At pagka-member kayo, huwag niyong kalimutan i-access ang portal niyo. Papaturo kayo dun sa ating mga marketing directors, kaya mga senior sa ating kasamahan dyan sa inyong team o kaya sa grupo. Then, ano naman po ang mga ilang benefits na pwede natin makamtan kaagad kapag tayo po ay nagsipag. Tulad ng sinabi ko kanina, sa dami ng iyong tinulungan ay bibigyan ka ng award. Ano po? Bibigyan ka ng free medical healthcare, no? Yung marketing director saka senior marketing director. So ang ibig sabihin niyan, kapag meron tayong Kaiser, hindi na natin magagamit kasi meron tayong binibigay ng IMG para gamitin natin. Short term po ito, taon-taon kapag na-qualify ka. So ibig sabihin niyan, sa 7 years, pag di mo nagamit ang iyong Kaiser, libreng-libre ka na para ka nakasandal din sa pader sa IMG. So lumalabas ang iyong Kaiser ay investment na lamang. Ayan. Yan, mga tour. Pagdating yan, tour. Meron nakaabang dyan, tour. Sana makasama tayo dyan. Inshallah. Sa London, 2021, nantay na lang mag-open ng mga borders. Ano po? May mga qualified na dyan. Papunta na. Libre po yan, lahat yan. Baunin mo na lang dyan ay yung mga damit. Ano, bitbitin mo. Ayan. Yung pang-shopping, yun ang baunin mo. Ano? Ayan. Ito, pagdating naman sa ating mga dream car,
Last year, nagbigay ng 4 na car ang IMG sa mga members niyang qualified na hindi natin makikita yan sa ibang company. At itong status ring na ito, kapag meron tayong nakikita niyan, titignan nyo lang, titigan nyo kung ano ang bato, ano ang kulay. Ano po? Green ba? Mamula-mula ba? Pink? O dark green? O blue? O kaya yellowish? May mga kasamang ano yan, may kaakibat na amount po yan. Million siyempre, kaya nga tinawag na 100,000 ring, love, and millionaire hall of fame. Ibig sabihin, itong mga nandito ay kumikita na ng million. So, yan. Sana nga, kasama tayo dyan. Okay. So, ito na po yung pamantayan ng ating mga promotion. Pag-aaralan po yan sa fast track po sa susunod na seminar po para makita nyo kung ano yung sinasabi nating marketing director, senior marketing director, CEO, EBC, SEBC. Pag-aaralan po yan sa susunod na seminar. Attend po kayo. Alam po sa araw na ito, meron nagbibigay ng fast track. Ayan. Ito po yung isang halimbawa ng card na pwede natin i-download sa ating portal. Pag kailangan na natin ng pumunta sa Kaiser, i-download nyo po yung health card na bigay ng Kaiser. Ano po? Itong card na to, i-presenta nyo doon para sa inyong unlimited consultation. Okay, pag tayo bilong na dito, meron na tayong tinatawag na access dito sa mga company na tayo. Ito na po yung ating mga partner. Kaya nga tinawag dito na one-stop shop financial platform. Ano po? Anong bang mga yan? Meron tayo na sa healthcare. Ayan, ng Kaiser Insurance. Yan, meron na tayong bankers, Fidelity na nabanggit na natin. Investment, yung Soldivo kanina nabanggit na natin. Kung gusto natin na mag-invest sa ating stocks, kaya sa ibang pamamaraan, nandyan po ang my trade, pwede kang mag-solo kung ayaw mo sa mutual fund. Kaya naman may mutual fund ka na rin, automatic yan eh. Yan. Kung gusto mo mag-aral ng para kang ikaw money manager, punta ka lang dyan sa my trade. Then ito naman sa real estate, kamakailan lang naghandog ang SMDC sa lahat ng member ng IMG na mag-aalok kaya bibili sa SMDC ng condominium, automatic po meron kayong 4%. Yan po ang tinatawag natin na business dito sa loob ng IMG. Ayan. Sipag-sipag lang, kikita tayo at magkakaroon tayo ng laman ng ating Neuracast. General Insurance, ito po kung yung mga non-life insurance, meron po tayong access at bibigyan tayo ng malaking discount dahil IMG po tayo. Ito, APS, asset, ito po yung ating pag-aalaga ng ating mga asset. Kung problema tayo kung paano natin papamana, ipahawak natin sa APS through IMAX at sila na po ang bahala po. Ayan, meron tayong discounted na yan kaysa dediretso kayo sa labas. Kasi na MG, gamitin natin lahat ng ating benefits. Ayan, itong also, hindi pa natin na-mention. Ito po yung sa ating pagpapaganda naman ito. Ano po, meron dyan sa office ng IMG doon sa Makati kanina. No, hindi ko nabanggit pala dyan sa Chino Roses. Yan, kasama po yung ozone dyan. Then RFP. Ito po yung registered financial planner. Meron ngayon ang kasalukuyan nagbibigay ng ating seminar para naman sa assistant financial planner. Magkaroon tayo ng certificate. Gagabayan tayo ng IMG kung paano tayo magkaroon ng certificate at paano tayo ihanda sa isang examination. So mag-member na po yung nangangailangan ng certificate para naman sa associate financial planner ay sa IMG makukuha ng mabilisan na meron tayong pag-aaral tungkol dyan. May seminar po para dyan. Then, and the rest, yan. Benefits po natin yan. Okay, ang sinatawag dito, represent many largest and the most respected companies of the financial industries. Totoo po yan. So, lahat ng member ay meron na tayong access dyan. IMG lang ang katapat niyan. Kaya kapag tinanong kayo, legit pa yung IMG na yan, sabihin mo, punta siya ng SMDC, tanong niyang IMG, sino ang magsasabi kung legit yan o hindi. Kasi mas paniniwalaan nila kung ibang tao nagsasabi kaysa sa atin po. Magtanong sila dyan sa mga company na yan, ano ba yung IMG na yan? Partner nyo ba talaga yan? Automatically maniniwala na sila yan. So no need to magbigay ng mga proof dyan na SEC, kung ano pa man na registration number. Banggitin lang po ninyo yan, doon sila magtanong. Okay, ayan. So anong ibig sabihin? Do it yourself. Nakikita natin dito, na your future is in your hands. Sinasabi dito, lalong-lalo na yung mga naka-attend ngayon, understand how money works, make money work for you. So anong ibig sabihin niyan? Take action, build your future now. Then abutin natin ang ating mga pangarap. When a million things can bring you down, find reason to keep you up. So wag mong pansinin yung mga naririnig mo na sumisira ng iyong kalooban para pagpatuloy mo ang iyong dreams. Hanggat nandiyan ang IMG, pagpatuloy mo yan. At tayo ay
gagabayan. So anong ibig sabihin niyan? WUS na tayo. World Team, One Dream, One System, One Mission, One Heart. Maraming salamat po. O ayan. Ayan, bigyan po natin ang ating virtual clap at ang ating kapuso, ang ating speaker po for this afternoon. Thank you, Tito MD. Ayan, kahit maraming nalalaglag dahil daw po sa pangit na connection sa Pilipinas, na wala yata si Ma'am Roda at saka yung isang guest ni Ma'am Rizel. Kadalasan yan ang nagiging dahilan po, Tita. Okay, so baka may mga question po tayo. Kanina meron din si Sir nawala din. How about po si Sir Arman? Hi Sir Arman, kumusta po? Baka po may katanungan ka Sir Arman? Nandito din si Ma'am Rowena. Si Ma'am Rowena Rondael. We also have of course si Lucky Eusebio. Si Nasil. And then, of course, si MD Andrew at ang kanyang nandyan si Ma'am, nawala din si Ma'am Rizel. Nalaglag din yata si Madam Andrew. Nalaglag, ma'am.